Good morning. Mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Ngayong araw wala pa ring pasok, araw ng Martes. Kasi hindi pa kaya ng mga bata ang init ng araw. Sobrang init kasi. At sa usaping politika mga kapatid, ang China mainit ang dating. Kasi nagpalabas po sila ng statement po doon sa usaping gentleman agreement mga kapatid. At ang ating dating Pangulong Duterte nagpatawag din ng Priskon. At syempre marami ang nagtaka doon bakit nagpatawag ng Priskon ang dating presidente. Siguro nababahala siya dahil doon sa mga binibitiwang salita ng Pangulong Bongbong Marcos kasi tinatanong na niya kung ano talaga ang gentleman agreement at naghahanap po siya ng dokumento kung totoo ba itong gentleman agreement. Kasi nung naupo po siya ng presidente sa unang araw niya, wala namang na-turn over po ang ating dating presidente sa usaping gentleman agreement. Dahil dyan, ang sabi ng Pangulong BBM, ipapatawag po niya yung Chinese ambassador para doon niya itatanong kung ang gentleman agreement ba ay totoo. Ngayon, itong ating dating presidente, nagpa-preskon po siya. Dininay po niya na merong gentleman agreement. Pero, inamin po niya na merong verbal agreement. Ano bang pinagkaibahan ng gentleman agreement saka yung verbal agreement? Lahat naman po yun walang kasulatan, parehas. At totoo talaga mga kapatid na ang kasunduan ng dalawang presidente na ang pwede dalhin lang po dun sa Sierra Madre ay pagkain at tubig lamang. At yung pagre-repair po dun sa Sierra Madre ay ipinagbabawal. Kung sakali naman po mga kapatid, magdala ng kung anong kagamitan dyan sa may BRP Sierra Madre, kailangan pang magpaalam ang ating dati presidente doon kay Xi Jinping. Grabe. Halos ang ating presidente ay hahalik na po doon kay Xi Jinping mga kapatid. Anong nangyari? Hindi natin maintindihan kung ano talaga ang nilalaman ng kanilang verbal agreement mga kapatid. Dahil ang ating presidente Bongbong Marcos
ay nagsusumika po dun sa ating nasasakupan. Ginagawa po niya ang lahat ng paraan na para magiging mahinahon po ang ating nasasakupan. Ngayon, nung panahon ni Noynoy Aquino, tanging si Noynoy Aquino lang po nakapagpahuli ng mga Chinese po dyan, mga butcher. At si Pangulong Noynoy lang din ang tanging presidente na nakapagpataboy po ng kulang-kulang 100 na mga barko na sasakop sana dyan sa Scarborough. Kaya doon, napilitan po ang ating presidente na magsampa po ng kaso sa International Court sa Dahig. Ngayon, nung naupo na pong ating presidente, Duterte, saka naman po lumabas yung resulta ng International Court sa Dahig na ang Ayungin Shoal, ang Scarborough, ay atin po yun. Nakalagay po yan doon. Nanalo po tayo. Kaya lang, ang ating dating presidente, parang pinagtawanan niya lang po yun kasi ang sabi niya, papel lang yun. Eh dapat nga matuwa, o kaya dapat talagang matuwa tayo. At ang dating presidente dapat matuwa dahil doon sa nanalo po tayo sa kaso na yon. Eh ang kaso, ang China hindi po nakikipag-cooperate po doon sa Dahig. Datapwat, naglabas po sila ng kanilang sariling mapa na 9-dash line. Kaya yung halos dapat 200 nautical miles ang ating sakop, pero sa ating karagatan kasi, yung talagang nakasulat sa ating batas ay 12 nautical miles lamang ang layo. Yung sa atin yun. Walang pwedeng pumasok po doon na dayuhan sa 12 nautical miles. Pag lumagpas po yun, medyo may kaakibat na po na pangaharang po ng mga Chinese kasi ang nilalaman kasi ng 9-dash line nila halos kadikit na po doon ng 12 nautical miles. Pero kung tutuusin talaga, 200 nautical miles ang sakop po natin simula doon sa Pangpang. Kung mananalo po tayo doon sa Dahig mga kapatid, imbis na ipamuka ng dating Pangulo yung ating pagkapanalo ay ito'y parang binasura niya lang po. Nawala po yung tapang po ng ating presidente. Nawalang question po na ang ating dating presidente napakatapang. Napakatapang pala niya sa Pilipino lamang dahil doon sa drug war niya. Ang daming namatay na mga Pilipino.
Sayang nga mga kapatid kasi yung tapang na yun hindi niya po nagamit po doon sa China. Samantala sa drug war niya, nagamit niya po yun. May mga inosente pa ngang namatay. At doon, nakasuhan po yung ating dating presidente sa ICC mga kapatid dahil nga doon sa yung mga minor de edad na namatay sa kanyang drug war. Dapat, yung papel na yon pinangangalandakan po ng ating dating presidente na ito'y atin, yung ano na yon, yung Ayungin Soul. At dahil sa takot po ng ating presidente, hindi na niya nakuhang mag-jet ski sa mga Chinese. Kasi nung nag-meet po sila ng Xi Jinping, kasama yung mga kabinete po ng dating presidente, sinabihan siya na wag mong gawin yon. Magkakaroon tayo ng trouble. Parang iniisip kasi ng ating dating presidente, yung trouble na yan, giyera na po yan sa kanya. At natakot po siya doon sa mga missile ng China. At saka isang, alam niyo naman ang China, merong nuclear weapon mga kapatid. Kung tutusin, hindi biro po yan. Nawala po ang tapang po ng ating dating presidente. Naging duwag po siya kay Xi Jinping. Naging sunod-sunuran po siya kay Xi Jinping. Kaya yon, ang mga Chinese naging abusado po sa ating karagatan. Kaya yung ating mga mangingisda po dyan sa karagatan, nabubuli na po ng mga Chinese Coast Guard at saka yung mga Chinese militia. Binubuli po tayo na dapat atin yan kasi nanalo po tayo sa UNCLOS mga kapatid. Dapat po yan, pinangalandakan po ng ating dating presidente. Ngayon, nung naupo na po yung ating bagong presidente, nabahala po yung China kasi ang ating dating presidente hindi nakipag-cooperate doon sa China, kundi nakipag-cooperate, nakikipag-alyansa, kasi dati namang alyansa mga kapatid, sa Amerika at Japan at Australia mga kapatid. Yun mga kapatid, kung ginawa po yan ng ating dating presidente na kainin niya yung kanyang pride, dahil itong mga kaalyado natin na dapat nating puntahan, yan ang dapat ang tutulong sa atin. Kailang hindi niya po yan ginawa mga kapatid na pumunta po doon sa ating mga kaalyado. Ang nangyari pa doon po siya nakipagkasundo sa mga Chinese. Ngayon ang ating presidente, naghahanap po ng mga papel na legal. Kasing itong si Harry Roque, binulgar niya na mayroong gentleman agreement. Kaya pumutok po yon.
Ang sabi naman ni Salpanilo, walang gentleman agreement. Kaya nung sa presko naman ng dating presidente, dininay din ng ating presidente na walang gentleman agreement. Datapwat meron silang verbal agreement. Yun. Kaya ang China po nababahala po siya dahil ang ating presidente nakikipag-alyansa po sa Amerika, Japan at saka Australia. Kaya nagagalit sila. Ngayon, hinamon pa ng ating dating presidente, ang ating bagong presidente, na subukan mo mag-repair po ng i-repair ang BRP Sierra Madre. At subukan mo rin maglagay ng doon, shelter. Tingnan natin kung anong mangyari. Parang sinasabi kasi ng dating presidente na merong something sa kasunduan na yon. Hindi lang natin alam kung anong klaseng kasunduan po yon kasi verbal, mga kapatid. Yan ang sabi ng dating presidente, verbal, ika nga. Excuse me po. Ngayon, nagsusumika po yung ating presidente na tayuan po yung West Philippine Sea. Nagsisika po ang ating presidente na tayuan po ang ating Kasarinlan. Nagsisika po ang ating presidente na ipaglaban ang ating karapatan. Kailan paano niya gagawin? Dahil sa kasunduan na yun na hindi alam ng Presidenteng Marcos, medyo nahihirapan po siya doon. Kailangan malaman niya kung anong nilalaman po ng gentleman agreement. Kaya napatunayan po ng ating Presidenteng Bongbong Marcos na merong gentleman agreement kahit i-deny pa nila. Kaya mga kapatid, isa lang ang susi dyan para malaman. Magpatawag po ng investigasyon para doon sa gentleman agreement. Hanggat walang investigasyon yan mga kapatid, magiging isang bangungot po yan sa bagong presidenteng nakaupo. Para siya nangangapa sa dilim kung ano ang nilalaman po nun. Ngayon, kung sa Senado mo gagawin ang investigasyon, medyo tagilid po yan mga kapatid kasi nandyan po lahat ang kaalyado ni Presidente Duterte. Ang pinakamaganda po niyan, doon sa Kongreso. Sila ang dapat mag-imbestiga yan para magiging fair o kaya'y talagang mailalabas nila yung pinagmulan at kung ano ang pinagkasunduan mga kapatid.
Ngayon, kita mo nga kapatid kahit ang ating presidente kinukutya po ng mga ibang vlogger, kinukutya din siya ng mga dating nakaupo. Pero hindi po niya pinapansin. Tulad na lang ng prayer rally doon sa may sa Liwasang Bonifacio. Nagpunta po yung dating presidente doon, pero anong ginawa? Nagmura lang po yung ating presidente doon. At pinagsalita pa si Maharlika. Si Maharlika naman, walang ginawa kundi bastusin din ang ating presidente at ang ating first lady. At ganun din po si Glenn Chong, yung umakyat din doon. Sabi niya, sasampalin niya daw ang ating first lady. Pero hindi lahat po yan pinansin ng presidente natin. Dapat siya po ay nagtatrabaho na hindi pinapansin ang mga lumilibak sa kanya, mga kapatid. At nagtatrabaho po siya para doon sa ating kasarinlan. Na binabangga po niya yung malaking bansa, yung China. Na dapat lang na hindi tayo uurong doon, mga kapatid. Hindi naman nakikipaggera ang presidente, sabi niya. Gagamitin po ng ating presidente sa yung mga pamamaraan na legal. Yun. Kasi yung dating presidente nagsasabi puro gerahin tayo. Pero yung ating presidente nakaupo ngayon, hindi. Gagamitin po niya yung lahat ng legal na pamamaraan. Pero kung tutuusin, mga kapatid, kung pinatupad lang po yan ng dating presidente, hindi po mangyari po yung nangyari po dyan sa West Philippine Sea. Kung naging matapang lang po si Pangulong Duterte, ang kaso natakot po siya doon sa salita ng Prime Minister. Kaya kulang na lang po halikan po ng ating dating presidente, si Xi Jinping. Diyos ko, my goodness. Kaya tama po yun ang ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos, mga kapatid. Kaya suportahan po natin yan, mga kapatid.